isang nagpakilalang Katoliko ang nagtanong sa ministro, kaugnay sa pag-antanda ng cross. Nako, kung kayo'y may katanungan sa pananampalatayang Katoliko, huwag kayo sa mga anti-Catholic magtanong. Pakinggan natin ha. Magandang gabi po. Ako po si Roger Bangawang, isang Katoliko. Ang katanungan po ay ganito, bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasign of cross? Yan. Natural. Kung INC ang tanungin mo, sasagutin ka ng iba't ibang propaganda, di ba? Dahil sign of the cross, tanda ng cross sila. Para sa kanila, ang pag-antanda ng cross ay tatak daw sa halimaw. Pero maling interpretasyon naman. Para sa isang Katoliko, ang pag-antanda ng cross ay isang batayan ito sa pananampalataya. Pagpapahayag ng pananampalataya lalo na sa Santissima Trinidad na hindi naman pinaniniwalaan sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Kaya hindi nararapat kung ang layunin mo ay magtanong kaugnay sa pag-antanda ng cross, ngunit doon ka sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na magtanong bakit hindi kayo nag-antanda ng cross, talagang gagamitan kayo ng mga propaganda sa pagputol-putol sa mga aklat sapagkat tinututulan ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo ang pag-antanda ng cross. Kaya mula sa kanilang perspektibo, mga kapatid, para sa kanila, ang pag-antanda ng cross ay tanda daw ng halimaw. So kung paniniwala at katotohanan ng Katoliko ang hinahanap, sa simbahang Katoliko kayo dapat magtanong at hindi sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil para bang sing-sing ng mag-asawa. Isipin mo lang ang isang taong kasal. Ang sing-sing ay hindi ang mismong kasal. Di ba? Pero ito ay palatandaan at nagpaalala ng tipan, nagpaalala sa pagmamahal at nagpaalala sa katapatan ng mag-asawa. So kung sinabi ng iba, hindi ko kailangan ang singsing, sapat na ang pagmamahal ko sa asawa ko, maaaring pwede yun. Pero hindi ibig sabihin na mali ang pagsuot ng singsing. At ginawa din yan sa INC. Di ba? Ginawa pag magkasal sila. Ang tanong, kung ang kanilang panindigan hindi mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Aber, saan mabasa sa Biblia na nag-utos ang ating Panginoon Jesucristo na sa panahon sa kasal, merong gagamiting singsing? Diyon pa lang, no? Balikan natin, ganyan din ang pag-antanda ng cross ng mga Katoliko. Hindi ibig sabihin na ang cross ay sinasamba. Hindi ito Diyos. Ito ay paalala sa sakripisyo ni Kristo sa pamamagitan ng katawan at kaluluwa. Kung tutol ang INC na Iglesyang Tatag ni Felix Manalo at sinasabing hindi na kailangan ang cross kung may pananampalataya ka, yun ang kanilang pagtutol, pero ang problema, sinasabing ang cross tanda daw umano sa halimaw na wala namang mabasa. Kaya mag-ingat talaga. Ngayon, ano ang sagot dito ni Mr. Arnel Tumanan? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan, Ginoong Roger. Bakit daw po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagsasign of the cross? Kaya po nang naipagpauna namin sa inyo ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Cristo sa paglilingkod sa Diyos kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos ang Diyos na gawin yon. Bagkus. Dahil yan. Bakit hindi sila mag-antanda ng cross? Dahil ang batayan daw nila ay ang nakasulat sa Biblia. At ayon nitong si Arnel Tumanan, na
wala daw umano na mabasa sa Biblia na inutos yung pag-antanda o sign of the cross. So dahil walang tiyak na utos sa kasulatan, kaya yon ang dahilan bakit ang INC ay walang pag-antanda ng cross. Ngayon, kung ang prinsipyong sinusunod nila dapat nakasulat sa Biblia at kung wala sa Biblia ay hindi dapat paniwalaan. Abay, malaking seryosong contradiction ito. Bakit malaking seryosong contradiction, mga kapatid? Dahil, alam nyo, ang INC, meron silang medalya ni Felix Manalo. Nakasulat pa yan sa kanilang Pasugo Magazine. Tingnan nyo ang medalya ni Felix Manalo na nakasulat sa Pasugo Magazine. Ito, medalya ni Felix Manalo, nakasulat sa Pasugo Magazine. Ito mabasa. Katulad din naman ng larawan ng medalya ni kapatid na Felix na kapatid Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagbabawal ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Sinapansin nyo, mga kapatid? So, balikan natin. Kung ang argumento nila ay dapat nakasulat sa Biblia, balikan natin ang kaugnay sa medalya ni Felix Manalo. Ang tanong, saan ba mabasa sa Biblia na nag-utos ang Diyos na ang nagtatag ng iglesia ay gawa ng medalya? Wala ring mabasa sa Biblia na utos sa Biblia, utos mismo sa banal na kasulatan na magsuot ng medalya o magbigay ng medalya sa kanilang founder, di ba? Hindi lang yan. Meron silang monumento ni Felix Manalo. Ang tanong, meron bang utos sa Biblia na magtayo ng monumento para sa founder ng iglesia? Doon pa lang. Wala na, butata na. Hindi lang yan. Meron silang bandila sa INC. Wala namang kautosan din sa Biblia tungkol sa paggamit ng bandila bilang simbolo ng pananampalataya, di ba? At meron silang logo ng INC. Wala ring utos sa Biblia na lumikha at gamiting opisyal na logo para sa iglesia, di ba? Wala din. So ang punto dito, mga kapatid, kung ang batayan ay bawal kung walang utos sa Biblia, dapat pari-pariho ang aplikasyon nito. Hindi maaaring ipinagbabawal ang isang Kristiyanong gawain tulad ng sign of the cross, ang antanda ng cross, dahil walang mabasa sa Biblia, letra por letra. Pero, marami din silang mga palatandaan tulad sa nakita ninyo, medalya ni Felix Manalo, upuan ni Felix Manalo, at yung monumento ni Felix Manalo, flag ng INC, logo ng INC. Wala namang mabasa sa Biblia na ang iglesia magawa ng logo, di ba? So, ang issue ay hindi simpleng may utos ba o wala, kundi pamantayan at konsistensya, mga kapatid. Kapag piling-pili lang ang ina-apply na prinsipyo, lumilitaw na hindi Biblia lamang ang batayan, kundi selektibong interpretasyon sa aral na yan. Pero, kung tingnan natin ang kasaysayan, Europe Before Modern Times by O'Brien, ito ang mabasa natin. Page 194. The sign of the cross and the veneration of the martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, sa kasaysayan yan, ang Sunday at sign of the cross ginawa na bilang palatandaan umano sa panahon ng mga Kristyanismo. Dahil gumagamit sila ng mga aklat. Ito mga aklat Katoliko ginagamit nila para sa matinding propaganda at banat sa pananampalatayang Katoliko.
Pakinggan natin si Arnel Tumanan. Eto. Ang nagsasign of the cross ay ang kinagisnang relihiyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko. Sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yun. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun. Kaya wala pa akong nakitang Katoliko, nag-krus kaliwa. O kaya ang unay batok. Wala akong ganon. Talagang ang unay noo. Sila may sabi, Pero pinutol yan mga kapatid. Pinutol! Bakit? Para lang makuha ang konteksto na kanang kamay at noo, iniwasan na yung meron pa sa bibig. Ito ang mabasa. Pinutol talaga. Siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, pahina 11 ni Father Enrique Dimon. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, ang mag-antanda at ang mag-cross. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 cross ng hinlalaki ng kanang kamay. Ang unay sa noo. Ang ikalawa ay sa bibig. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ayan. So, ginamit nila ito. Wala namang problema para sa pananampalatayang Katoliko. Talagang, yon. Pero pinutol, bakit? Dahil ang tanda ng cross ay tanda ng Katoliko, kaya pinutol yung sa noo at kanang kamay. At idugtong ito sa talata sa Revelation, pahayag na ang ginamit noo o kanang kamay. Ito minadjik na ng mga ANC. Iba kasi ang sentence kung sa kanang kamay at sa noo. Pero may karugtong pa yon, sa dibdib, sa balikat, di ba? Yun ang tanda ng cross. Pero pinutol, ang kinuha nila, kanang kamay at sa noo. Pero paano nila minadjik? Para lang ipalitaw na ito'y tanda ng halimaw. Ang kanang kamay at sa noo, ginawa nilang ang kanang kamay o sa noo. Kung o, at sa noo. Kung at, anyan. Kung o, oryan. Ibig sabihin, kahit alin sa isa. Okay, tuloy natin. sa pamamagitan ng kanang kamay, ang unay sa noo. Ayan. Wala pong mababasang sa Biblia na utos yan ng Diyos, ni Kristo o ng mga apostol. Kung iyon ang batayan nila na walang mababasa sa Biblia na utos yan ng mga apostol o ni Kristo, ang tanong, wala silang sariling Bible, di ba? Namimili at nakibasa. Ang tanong, asan ba mabasa sa Biblia na may utos mula kay Kristo at sa mga apostol na mamimili lang kayo ng Bible at magbasa ng Bible na hindi sa inyo pagkatapos kayo na ang totoo? Di ba? Kung ibalik natin sa kanila yung argumento, magkaproblema sila niyan. Tuloy natin. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay. So, napansin niyo ang propaganda sa ministro dito, mga kapatid? Ganyan pinipilipit ang nakasulat sa Biblia. Bakit? Pag meron tayong mabasa, ano daw ang mabasa? Ibalik natin, ha? Nautos yan ng Diyos, ni Kristo o ng mga apostol.
Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, Ang ginamit niya, may tanda sa noo at sa kanang kamay. May mabasa man o. May tanda sa noo at sa kanang kamay. Tingnan natin kung yun ba ang mabasa. ano yun? Biblia po. Apokalipsis po. Sa Biblia. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So napansin ninyo, ang kaniyang pahayag, kung may mabasa tayo na may pag-antanda sa kanang kamay at sa noo. Pero ang binasa niya mga kapatid, kanang kamay o sa noo. Malaking pagkakaiba yan sa sentence sa Bible. Dahil ang salitang o sa noo, kanang kamay o sa noo, ibig sabihin, alin sa dalawa pwede. Pero ang kanang kamay at sa noo, pareho sila. Di ba? Pareho sila. Pero, pinutol ang pagbasa. Bakit? Kinuha lang yung kanang kamay at sa noo at iniwasan na yung sa dibdib at sa balikat. Yun naman ang pag-antanda ng para itagpi-tagpi sa Apokalipsis, mga kapatid, na binasa nitong ministro na sabi niya kung may mabasa tayo na may pag-antanda sa kanang kamay at sa noo. Pero ang binasa, malinaw naman, nakita ninyo. Kanang kamay o sa noo. Sa English, hindian ang o. Orian. Kaya diyan niyo makita mga kapatid, paano pinipilipit nila pati Biblia. Diba? Tuloy natin. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yung po pala, tanda ng nadaya. See? Napakalayo talaga ang nakasulat sa Biblia. Kanang kamay o sa noo. Right hand or forehead. Hindi right hand and forehead. Batay sa binasa niya. Pero nang nagpahayag na siya, nabasa umano, kanang kamay at. So, ibig sabihin, yung o, ginawang at niya. Ganon sila. Kung di nyo pakinggan pag-ayo mga kapatid, mapansin ninyo, parang totoo nga. Pero, kung pakinggan niyo pag-ayo, etong ginagamit ng ministro, abay, nako, grabe talaga ang kanilang pagpinipilipit ang Biblia. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukrusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yon, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat. Ayan, bago dyan, mga kapatid, kung tingnan natin ang nakasulat sa Biblia, napakalinaw ang mabasa natin, diyan makita natin na ang pag-antanda ng cross. Ang cross ay, ano daw, sabi ni San Pablo? Ito, mabasa natin. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit, para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Pero, anong sabi niya? Kung ang cross ay nagpalayas ng demonyo, nakapagtataka lang umano, bakit sa loob ng simbahan o sa pagdaan ng simbahan ay mag-antanda ng cross? Kaya ang konklusyon niya, ng simbahan at saka sila nandun ba maligno? nandun ba daw umano ang maligno? Di ba nabasa na natin sa unang Korento
Kapitulo 1, versikulo 18 na ano daw? Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan. Sinong nagturo na kahangalan ang mensahe ng cross? Sa mga napapahamak, yung napapahamak. Ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So kapangyarihan ng Diyos, itakot ang demonyo. Pero ang punto, bakit ba sa pag-antanda, sa pagdaan natin sa simbahan o sa loob ng simbahan ay nag-antanda tayo ng cross? Dahil ang pag-antanda ng cross ay maikling panalangin na binanggit natin ang misteryo sa ating pananampalataya sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan? Kilala ko ang aking mga tupa at kilala din nila ako. So, ang tupa ng ating Panginoong Hesus ay kilala niya. Kilala din ng mga tupa ang ating Panginoon Jesucristo. Anong punto? Kilala natin ang nasa loob ng tabernakulo na tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa pagdaan natin sa simbahan, magsagawa tayo ng maikling panalangin sa pamamagitan ng pag-antanda ng cross na binanggit natin ang misteryo sa ating pananampalataya, ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mga kapatid. Dahil sabi na, matatakot daw ang mga demonyo. Magkaproblema sila. Ang mga demonyo ay nagtatakbuhan sa pag-antanda natin ng cross, doon papasok sa mga sikta na allergic sa pag-antanda ng cross. Yon, delikado mga kapatid, di ba? Tuloy natin. Nagtatanong lang naman ako kay Joel. So nagpatawa-tawa pa sila. Ano nang tingin ni Ka Joel sa akin? Hindi po. Kasi sabi nila, para malayo sa maligno, sa multo, sa masama. Bakit pagtapat nga ng simbahan, saka nagkukrus? Pero eto ho. Yan. Bakit pagtapat umano sa simbahan, saka nagkukross? Kaya pinapaliwanag na natin kung bakit mag-antanda tayo ng cross. Kailan ba bilang mga Katoliko na mag-antanda tayo ng cross? Sa pagdaan natin sa sementeryo, yun ang palatandaan natin bilang mga Kristiyano. Sa pagdaan natin sa simbahan, kung may masalubong natin na ambulansya na nagsiren, mag-antanda tayo ng cross. Para sa pasyente, short prayer na sana maligtas siya. Kung may nagsiren na fire truck, mag-antanda tayo. Short prayer para sa layuning madali ang pag-apula sa sunog. Yan. Okay, tuloy natin. Ang babasahin ko pong aklat, kilalang kilala ninyo. Ito po yung pagbinasa ng kinagis ng relihiyon. Pag tinatawag nilang mahal na So napansin nyo mga kapatid, Katoliko talaga ang binanata nila, di ba? Pero di nyo napakinggan nito mga ministrong ito na ang Muslim, ang balik Islam, ay inaatake nila. Nakarinig ba kayo? Na inaatake nitong mga ministro ang Islam? Takot sila sa Islam. Di ba? Katoliko binanata nila. Merong magkapareho umano sa Katoliko. Ano yung magkapareho? Yung Pilipinista na tatag ni Gregorio Aglipay. Pero, napakinggan ba ninyo sa radyo at telebisyon na inaatake ng INC ang TIC, Iglesia Pilipina Independiente? Hindi. Orthodox. Inaatake ba nila? Hindi. Katoliko lang talaga. Kung punta tayo sa mga larawan, mga kapatid, mga santo, di ba Pilipinista, meron silang larawan na mga santo, pero yung larawan na nasa Pilipinista, mga larawan yan sa simbahang Katoliko. Yung mga santo. Pero, inaatake ba nila?
Ngayon, merong grupo na tinatawag na Satanic Church, founded by Anton LaVey. Ano ang inaatake ni Anton LaVey sa Satanic Church? 7 Sacraments, Sign of the Cross, Sacred Images, Veneration of the Body of Martyrs. Ngayon, mga kapatid, magtanong-tanong na kayo, bakit itong tinutuligsa ng INC, nagkapariho sila sa Satanic Church? Laban sa simbahang Katoliko. Sa mga imahe, kahit na ang Chinese, meron silang imahe, meron silang larawan, meron silang Buddha. O, tingnan nyo, Buddha, malaki ang tiyan, kalbo, ginawa pang alkansya, pero, di nyo marinig sa INC, mga kapatid, na inaatake nila, di ba? Nakarinig ba kayo na inaatake ng iglesia ni Felix Manalo? Katoliko lang talaga. Bakit Katoliko? Dahil alam natin, Juan 8:44, ang ama ng kasinungalingan ay ang demonyo. Galit talaga ang demonyo sa katotohanan. Alang naman, tutulig sa nila ang katulad nilang tatag lamang ng tao, di ba? Tuloy natin. Raw, kinakanta. Ito. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida, Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampung tunay nitong Antikristong hunghang. So napansin ninyo itong propaganda sa INC, mga kapatid, with pasigaw-sigaw pa. Wala naman tayong problema sa paggamit nila. Ang problema, yung pinipilipit nila. Bakit? Dahil itong ginagamit nila na Pasyon Candaba, ito po'y hango sa Revelation, mga kapatid. Hindi yan kaugnay sa pag-antanda ng cross. Meron bang pag-antanda ng cross diyan sa binasa nila? Pag-uutos mag-antanda sa noo o kanang kamay. Tingnan nyo. Di ba ginagamit yan? O kanang kamay. Ibig sabihin or. Ibig sabihin alinman. Hindi ginagamit ang salitang at. Di ba? Pag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay. Sukat pagkakilanlan na sila nga kampung tunay nitong Antikristong hungang. Oh. Ginamit nila ito para sa paninira sa pananampalatayang Katoliko. Bakit? May mabasa ba diyan na pag-antanda ng cross? Di ba malinaw ang binasa nila? Sa pag-antanda ng cross, kanang kamay at sa noo. Di ba? At sa sa dibdib. At sa balikat. Yun. Pero pinag-chop-chop nila. Ang ginamit yan, an, hindi o. Ang salitang o, or yan. Ibig sabihin, alinman sa dalawa. Ganon din ang binasa nila sa Pasyon Candaba. Kaya sa mga natangay nitong iglesia dahil sa paggamit ang pagchap-chap sa mga aklat Katoliko, mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Ha? Tandaan natin, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Mga kapatid, kung ang kanilang panindigan dapat ang mabasa sa Biblia, yun lang ang ating sundin. Yun lang ang ating gawin. Ang tanong, ayaw ninyo ng pag-antanda ng
cross. Dahil walang mabasa sa Biblia. Pero, ang tanong dito, bakit kayo, yung upuan ni Felix Manalo, ginawa ninyong paalala? Magkasabihin nila, hindi naman yun totoo. O, alas Pasugo Magazine ninyo, eto, Pasugo 1965, page 1, Benjamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinasabi ito? Meron ka bang ipakitang batayan na sinasabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. Anong relikya na kanilang sinabing hindi masama? Yung relikya, upuan ni Felix Manalo. Oh, di daw sila tutol. So kung di kayo tutol sa relikya, upuan ni Felix Manalo, aba, di ba, meron ding arenola si Felix Manalo. Yun bang arenola ni Felix Manalo, magiging relikya ninyo? May mabasa ba sa Biblia na ang upuan ng isang founder ay magiging paalala? Huwag kayong magalit, mga kapatid. Sinagot lang natin ang kanilang mga argumento dahil alam niyo naman ang